sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Joey, 32 taong gulang na sa ngayon. Sana ay naabutan ko kayo ng liham kong ito na masaya at nasa mabuting kalagayan. Papa Dudut, matagal na akong taga-subaybay sa mga kwento dito. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa high school pa lamang ako noong una kong marinig ang boses mo sa radyo ng lolo ko tuwing tanghali habang nagpapahinga kami sa ilalim ng mangga. Pero noong nag-umpisa na akong magtrabaho bilang isang warehouse supervisor sa isang malaking logistics company sa Cavite, doon ko talaga na-discover ang social media account mo. Napapakinggan na kita sa YouTube at Spotify. Dahil madalas ay graveyard shift ako at tahimik sa opisina, ang mga kwento mo ang nagbibigay sa akin ng buhay habang nag-aayos ng mga inventory at nagbabantay sa mga deliveries. May kakaibang comfort kasi yung pakikinig sa mga karanasan ng ibang tao. Parang hindi ka nag-iisa sa gitna ng gabi. Ngayon heto ako nakaupo sa harapan ng computer ko pagkatapos ng isang mahabang shift. Habang tinitingnan ko ang kalendaryo, bigla kong napaisip. Malapit na naman ang pista sa probinsya namin. At sa tuwing sasapit ang panahong ito ay hindi ko maiwasang bumalik sa ala-ala ng isang summer. Noong 12 taon pa lamang ako. Yun ang summer na hindi ko makakalimutan. Dahil yon ang panahong nalaman ko na hindi lahat ng ngiti ay galing sa kabutihan. Noong panahong yon, Papa Dudut, napakasaya ng buhay sa probinsya namin sa Quezon. Wala pa kami mga cellphone o internet. Kaya ang tanging libangan namin ay ang maglaro sa labas hanggang sa mapagalitan na kami ni nanay. Pero mas naging espesyal ang summer na yon dahil papalapit na ang pista ng aming patron. Ramdam na ramdam mo ang pananabik sa buong baryo. Ang mga bahay ay nagsisimula ng pinturahan, ang mga banderitas ay nakasabit na sa bawat kalsada. At ang mga kusina ay laging abala sa paghahanda ng mga rekado. Nagsimula na ring dumating ang mga kamag-anak namin mula sa Maynila at sa iba pang dako. Tuwang-tuwa kami dahil ang ibig sabihin noon ay marami kaming kalaro at maraming masasarap na pagkain. Isang hapon habang naglalaro kami sa tapat ng bahay, isang lumang jeep ang huminto. Doon bumaba si Tito Narding, ang paborito kong tito na matagal na ring hindi nakakauwi dahil nagtatrabaho siya sa construction sa Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang kasintahan na si Ivy. Ipinakilala siya sa amin bilang Tita Ivy. Sa totoo lang, Papa Dudut, nung una ko siyang makita ay medyo napatitig ako. Hindi siya yung tipikal na magandang babae na inaasahan mong kasama ni Tito Narding. Si Ivy ay medyo maitim ang balat, mahaba ang kanyang mukha at kapansin-pansin ang kanyang malalaking ngipin na parang laging nakalabas dahil sa kanyang pagkakangiti. Pero sa kabila ng kakaiba niyang itsura ay mukha siyang may sakit sa kabaitan.
Lagi siyang nakangiti sa amin. Maluman ay magsalita at lagi nag-aalok ng tumulong sa kusina kina nanay. Sabi pa ni Lola. Napakabait na bata nitong si Ivy. Ang swerte mo rito, Narding. Habang nagpapatuloy ang mga araw ng paghahanda para sa pista, kaming mga naglalaro ay naging abala din sa aming sariling mga kwento. Isang hapon habang nakatambay kami sa ilalim ng puno ng kawayan pagkatapos ng patintero, nagsimula ng magkwento ang isa kong kalaro na si Bogart. Ang sabi niya ay may naririnig daw siyang balita mula sa mga matatanda na may aswang daw na nakapasok sa baryo namin. Dahil daw sa dami ng taong dumadagsa para sa pista ay madali daw makahalo ang kahit na sinong nilalang nang hindi napapansin. Siyempre kami mga bata, naniwala kaagad at naging maingat sa paglalakad tuwing madilim na. Pero ng mga oras na yon, wala kaming malay na baka ang kwentong kinakatakutan namin ay nasa loob na pala ng bakura namin. May isang bagay akong napapansin kay Tita Ivy na medyo kakaiba. Sa tuwing pupunta siya sa bahay namin galing doon sa tinutuluyan nilang maliit na kubo malapit sa bukid ay laging may bitbit siyang isang itim na supot. At ang nakapagtataka, sa tuwing dadaan siya malapit sa akin ay may naaamoy akong malansa na galing sa supot na yon. Hindi po ito amoy ng isda o karne na nabibili sa palengke. Basta amoy lansa na parang dugo na ewan. At kapag tinatanong siya ni nanay kung ano yon, sasagot lamang siya na, eto po ba? Mga herbs lang po ito at kaunting gamot para sa aking panunaw. Tapos ay ngingiti-ngiti na naman siya ng napakalapad. Yung ngiti niya ay hanggang tenga pero parang hindi abot sa kanyang mga mata. Ang isa pang napansin ko, Papa Dudut, ay madalas siyang mawala tuwing sasapit ang dapit hapon. Yung oras na nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Kapag hinahanap siya ni Tito Narding para maghapunan, laging ang sagot niya ay nagpapahinga lang daw siya sa likod o kaya ay naglalakad-lakad lang para magpahangin. Pero napapansin ko na tuwing babalik siya ay parang mas nagiging masigla siya at ang kanyang mga mata ay parang nagliliwanag sa dilim. Noon inisip ko lang na baka sadyang mahiyain lang si Tita Ivy sa maraming tao. Kaya siya lumalayo. Pero habang papalapit ang araw ng pista, lalong nagiging madalas ang pagkawala niya at lalong tumitindi ang amoy ng lansa na bitbit niya sa supot. Papa Dudut, habang papalapit na ang mismong araw ng pista, lalong naging maingay at makulay ang baryo namin. Isang gabi nagpaalam ako kina nanay na sasama ako sa mga pinsan ko para pumunta sa perya na itinatayo doon sa bakanting lote malapit sa simbahan. Napakasaya ng gabi na yon, Papa Dudut. Yung tipong nakakalimutan mo lahat ng takot o yung mga kwentong aswang na naririnig mo sa mga kalaro mo dahil sa tindi ng kislap ng mga ilaw at lakas ng tugtugan. Sumakay kami sa Ferris wheel, naglaro ng color game at syempre hindi mawawala ang pagkain ng cotton candy at popcorn habang pinapanood ang mga tao na nagkakagulo sa mga booths. Pakiramdam ko noon, ako na ang pinakamasayang bata sa mundo. Nawala sa isipan ko yung mga napapansin ko kay Tita Ivy o yung amoy ng lansa na lagi niyang bitbit. Masaya lamang kaming nagtatakbuhan, nagtatawanan at naguunahan sa pagpili ng mga premyo sa bawat laro. Yun na pala ang huling gabi na mararamdaman ko ang ganong klase ng kapayapaan bago nangyari ang lahat ng nagpabago sa buhay ko. Dahil sa sobrang pag-i-enjoy, hindi ko na malaya na hating gabi na pala. Nagkanya-kanya na nang uwi ang mga pinsan ko dahil magkakaiba kami ng direksyon ng bahay.
Ako naman dahil medyo malayo pa ang lalakarin ko patungo sa dulo ng kalsada namin ay mag-isa na lamang ako naglalakad. Nang makalayo na ako sa ingay ng perya, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Napakatahimik na ng paligid. Wala nang maririnig na dumadaan na tricycle o kahit mga taong nagiinuman sa labas. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga malalaking puno ng santol at mangga, doon ko narinig ang isang tunog na nagpatayo ng mga balahibo ko. Tunog ng tik-tik na paulit-ulit at napakalinaw. Galing ito sa itaas mismo ng mga puno na dinadaanan ko. Tumitigil ang tunog kapag humihinto ako at magpapatuloy kapag humahakbang na ulit ako. Binilisan ko ang lakad ko dahil kahit bata pa ako noon ay alam ko na hindi normal na ibon lang ang gumagawa ng ganong tunog sa gitna ng hating gabi. Nang makarating ako sa isang kurbada na malapit na sa bahay ni Tito Narding, may nakita akong isang bagay sa tabi ng daanan. Isang malaking aso na laging tumatahol sa amin tuwing dumadaan kami. Pero nang gabing yon, hindi na siya nakatahol. Nakahiga na ito sa putikan, wakwak ang buong tiyan at kitang-kita na wala na ito ng kahit na anong lamang loob sa katawan niya. Malinis ang pagkakahati ng tiyan niya na parang ginamitan ng matalas na kuko. Napahinto ako sa tindi ng takot at parang gusto ko nang sumigaw. Pero walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Nakatitig lamang ako sa patay na aso habang nanginginig ang buong katawan ko. Sa gitna ng pananahimik ko habang nakatingin sa aso, may narinig akong kaluskos sa damuhan sa kabilang bahagi ng daan. Dahan-dahan akong tumingin doon at lumitaw bigla si Tita Ivy mula sa dilim. Pero hindi na siya yung Tita Ivy na may bakas ng kabaitan na nakikita ko sa bahay. Nakalugay ang kanyang mahaba at makapal na buhok at ang nakakatakot. May mga sariwang dugo sa paligid ng bibig niya hanggang sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay parang naglalaway sa gutom habang nakatingin sa akin. Sandali kaming nagkatitigan. Yung mga malalaking ngipin niya na dati ay mukhang friendly kapag nakangiti. Ngayon ay parang matatalim na handang kumagat. Hindi siya nagsalita pero ang pagtitig niya sa akin ay sapat na para malaman ko na nakita ko ang sikreto niya. Pagkatapos ng ilang segundo ay mabilis siyang tumakbo papalayo. Pero papadudot, hindi siya tumakbo na parang tao. Yumuko siya at gumapang ng napakabilis. Tumalon sa mga bakod at damuhan na parang isang hayop. Nasanay sa dilim. Kumaripas ako ng takbo papauwi. Hindi ko na inisip kung madadapa ako o kung mahuhulog ako sa kanal. Ang tanging nasa isip ko lang ay makapasok sa loob ng bahay at mailak na ang pinto. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa aming pintuan. Pagpasok ko ay dumiretso kaagad ako sa kusina para uminom ng tubig dahil parang nanunuyo na ang lalamunan ko sa tindi ng takot. Pero laking gulat ko papadudot nang makita ko kung sino ang nandoon sa kusina. Nakaupo si Tita Ivy sa lamesa, maayos ang kanyang buhok, malinis na malinis ang kanyang mukha na parang walang nangyari. At nakangiti siya sa akin habang naghahanda ng gatas at kaunting tinapay para sa hapunan. Ang sabi niya sa akin, "Joey, ang tagal mo namang umuwi galing sa perya. Nag-aalala na ang nanay mo. Eto't uminom ka muna nito para makatulog ka ng mahimbing." Nakatitig lamang ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng nakita ko kanina sa tabi ng patay na aso na may dugo sa bibig ay heto ngayon sa harapan ko. Napakalinis at napakabait na naman ng boses. Pinigilan ko ang sarili ko na magsalita at magsumbong ng mga oras na yon. Alam ko kasi na kung sasabihin ko kay nanay at kay Tito Narding ang nakita ko ay baka hindi sila maniwala dahil sa tindi ng pagpapanggap niya. At higit sa lahat ay natatakot ako na baka sa susunod na dapit hapon ay ako naman nang isunod niya sa aso
sa tabi ng daan. Nanatili akong tahimik habang nanginginig na tinanggap ang baso ng gatas mula sa kanyang mga kamay. Parang ang mga mata niya ay parang may sinasabi sa akin na hindi ko dapat ipagkalat ang nakita ko. Dito ko naisip na ang pista ang pinakahihintay ko ay magiging isang mahabang gabi ng pagbabantay. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ang tunay na halimaw na nakatira sa ilalim ng aming bubungan. Iyong gabing yon ay hindi talaga ako dinalaw ng antok. Nakaupo lang ako sa harapan ng lamesa habang iniinom ang gatas na ibinigay ni Tita Ivy. Pero bawat lunok ko ay parang may bumabara sa lalamunan ko. Kinabukasan ng oras ng almusal. Nakahain ng masasarap na pagkain dahil nga sa pista na sa susunod na araw. Pero wala akong gana. Nakatingin lamang ako sa plato ko habang nilalaro ng kutsara ang kanin. Ramdam na ramdam ko na nakatingin sa akin si Ivy habang kumakain siya. Yung tingin niya na kahit nakangiti ang labi niya at ang mga mata niya ay parang nagbabantay sa bawat galaw ko. Parang sinasabi niya sa akin na alam na niya na may alam ako. Tuwing magtatama ang mga mata namin, agad akong yumuyuko dahil natatakot ako na baka mabasa niya ang nasa isipan ko. Dahil hindi ko na talaga kayang bigat ng nararamdaman ko ay naganap ako ng pagkakataon na makausap si Tito Narding ng kaming dalawa lamang. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga upuan sa bakuran kaya nilapitan ko siya. Tito, bulong ko. Tito, mag-iingat po kayo kay Tita Ivy. Nakita ko po siya kagabi sa tabi ng daanan. May dugo sa muka at may patay na aso sa harapan niya. Hindi po siya tao, Tito. Pero Papa Dudut, laking gulat ko noong bigla na lang tumawa ng malakas si Tito Narding. Ginulo niya ang buhok ko at sinabing, Joey, ang laki-laki mo na pero kung ano-ano pa rin ang nakakatakot na kwentong pinapaniwalaan mo. Baka pagod ka lang sa perya o kaya ay gutom ka lang yan. Malawak lang ang imahinasyon mo dahil sa mga kwento ng kalaro mo. Hindi siya naniwala. Ang mas masakit pa, sinabi niya sa akin na nagdesisyon na silang magpakasal at doon natitira si Tita Ivy sa bahay namin para makatulong kina nanay. Parang gumuho ang mundo ko nang marinig ko yon, Papa Dudut. Ang akala kong ligtas na lugar namin ay tuluyan na palang papasukin ng panganib. Habang nag-aayos kami para sa besperas ng pista, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas. Isang kapitbahay namin si Mang Celso ang nagwawala at sumisigaw sa kalsada. Nawawala raw ang kanyang alagang biik na dapat ay gagawing lechon para sa handaan kinabukasan. At hindi lang yon, ang aso naman sa kabilang bahay ay nakitang patay din at katulad noong nakita ko kagabi ay wakwak din ang tiyan nito at wala nang lamang loob. Nagkukumpulan ng mga tao, nagbubulungan at ang takot ay nagsisimula na namang kumalat sa buong baryo. Habang nakikinig ako sa mga reklamo nila ay nakita ko si Ivy na nakadungaw sa bintana ng bahay namin. Nakangiti siya habang pinapanood ang kaguluhan sa labas. Parang tuwang-tuwa siya na marami siyang nabibiktima nang hindi siya nahuhuli. Dahil alam kong walang maniniwala sa akin, nagpa siya akong magmanman gabi-gabi. Isang gabi nang tulog na ang lahat. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay at sumilip sa likod ng bahay. Doon ko nakita si Tita Ivy. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno ng bayabas. May hawak siyang maliit na bote na may itim na langis sa loob. Nakita ko kung paano siya dahan-dahang ipahid ang langis na yon sa kanyang likuran habang may binubulong na mga salita na hindi ko naman maintindihan. Sa bawat haplos niya ng langis, parang bumibilis ang kilos niya at nag-iiba ang aura ng katawan niya. Alam ko na ang langis na yon ang ginagamit niya para makapagpalit anyo
o para lumakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon, Papa Dudut. Naalala ko ang sabi ng lolo ko noon na ang mga ganong nilalang ay takot sa asin at bawang. Kaya nung isang hapon na wala si Ivy sa loob ng kwarto nila ni Tito Narding, kinuha ko ang lahat ng asin at bawang na makikita ko sa kusina. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto nila at naglagay ako ng maraming asin sa paligid ng bintana nila at sa ilalim ng kanilang higaan. Naglagay din ako ng mga pinitpit na bawang sa bawat sulok na pwedeng pasukan ng kung ano-anong masasamang espiritu. Ginawa ko yon ng mabilis habang nanginginig ang mga kamay ko sa takot na baka bigla siyang pumasok at mahuli ako. Kinabukasan noong araw na mismo ng pista, laking gulat ni Nanay at Tito Narding dahil hindi makabangon si Ivy. Sinabi niya na napakasakit daw ng buong katawan niya at parang wala siyang lakas para tumayo sa higaan. Ang sabi ni Tito Narding ay baka daw nausog lamang siya sa dami ng taong nakita niya kahapon o kaya ay napagod lamang siya sa biyahe. Pero ako, Papa Dudut, alam ko ang katotohanan. Habang tinitingnan ko si Ivy na nakahiga at namumutla, nakita ko ang galit sa mga mata niya nang tumingin siya sa akin. Alam niya na ako ang may gawa noong panghina niya. Alam niya na ang asin at bawang na nilagay ko ang pumigil sa kanya na lumabas ng gabing yon para muling mambiktima. Sa gitna ng saya ng pista at ingay ng mga bisita sa labas, naramdaman ko na ang laban namin ni Ivy ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang pananahimik sa loob ng kwarto ay parang paghahanda lang sa isang mas matinding paghihiganti na gagawin niya sa akin kapag nakuha na niya ulit ang lakas niya. Papa Dudut, dumating na ang pinakarurok ng selebrasyon sa aming baryo. Napakaingay ng paligid. May mga banda ng musiko na dumadaan sa tapat ng bahay at ang bawat kanto ay puno ng mga taong nagtatawanan at nag-iinuman. Lahat sila ay abala sa pakikipagkwentuhan at pagkain. Pero ako, wala akong ibang inatupag kundi ang maging bantay sarado sa bawat kilos ni Tita Ivy. Kahit na nakabango na siya at mukhang maayos na ang pakiramdam, hindi ako nagtiwala. Nakaupo lang ako sa isang sulok ng sala. Kunwari ay nanonood ng TV pero ang totoo ay sinusundan ko ng tingin ang bawat hakbang niya mula sa kusina hanggang sa hapagkainan. Noong tanghalian na nagpresenta si Tita Ivy na siya na ang magluluto ng isang espesyal na putahe para sa pamilya namin. Ang sabi niya ay espesyal na luto raw yon mula sa kanyang probinsya at gusto niyang matikman namin lahat bilang pasasalamat sa pagpapatira sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Nanay at si Tito Narding. Habang nagluluto siya, ang bango ng amoy ng pagkain na kumalat sa buong bahay. Pero noong nakahain na ang lahat at kumakain na ang pamilya, napansin ko ang isang bagay. Si Tita Ivy na siyang nagluto ng pagkain ay ayaw kumain ng sarili niyang luto. Nakaupo lamang siya roon, may hawak na baso ng tubig at pinapanood ang bawat subo nila Tito Narding. Sabi niya ay busog pa raw siya dahil marami na siyang natikman habang nagluluto. Pero sa isip-isip ko, alam kong may mali. Bakit ang isang taong nagpagod sa kusina ay hindi man lang titikim ng sarili niyang obra? Pinagmamasdan ko ang mga mata niya at nakita ko ang isang kakaibang ngiti habang tinitingnan kaming kumakain. Bandang hapon, noong ang lahat ay medyo nakatulog na dahil sa sobrang kabusugan, ang iba naman ay nasa labas para manood ng prosesyon. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Dahan-dahan kong nilakad papunta ang kusina dahil nauuhaw ako. Pero noong malapit na ako ay napatigil ako sa may pintuan. Nakita ko si Tita Ivy na nakatalikod sa akin. May hawak siyang isang malaking tipak ng karneng baka
na dapat ay iluluto pa lang sana para sa hapunan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Kinakain ni Ivy ng hilaw ang karning yon. Narinig ko ang tunog ng kanyang pagnguya at pagpunit ng laman habang mabilis niyang sinusubo ang madugong karne sa kanyang bibig. Hindi siya gumagamit ng kutsara o tinidor. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang malalaking ngipin para lapain ang hilaw na sangkap. Sa tindi ng gulat ko ay nasagi ko ang isang baso sa lamesa at lumikha ito ng ingay. Dahan-dahang lumingon sa akin si Tita Ivy. Sa pagkakataong ito ay hindi na niya itinago ang lahat. Alam na niya na huling-huli ko na siya sa akto. Doon ko nakita ang pagbabago ng kanyang anyo sa harapan ko mismo. Ang kanyang mahabang mukha ay lalong humaba at ang kanyang mga mata ay naging dilaw na parang sa hayop. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang humaba at naging matulis habang ang dugong galing sa hilaw na karne ay tumutulo mula sa kanyang baba. Ang kanyang itsura ay mas nakakatakot kesa sa kahit na anong nakita ko ng gabing yon sa tabi ng kalsada. Umuungo lamang siya ng mahina, isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa, at tumitig siya sa akin ng may kasamang galit. Eksakto namang pumasok si Tito Narding sa kusina dahil hinahanap niya si Tita Ivy. Doon niya nakita ang lahat, Papa Dudut. Nakita niya ang babaeng binalak niyang pakasalan na may hawak na hilaw na karne at may anyong hindi na tao. Kitang-kita ko ang sakit at gulat sa mukha ni tito ko. Parang biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang balat. Sumigaw si Tito Narding ng, "Ivy, anong klaseng nilalang ka?" Nang marinig ni Ivy ang boses ni Tito Narding ay bigla siyang naging marahas. Tinulak niya ang lamesa at mabilis na tumalon patungo sa bintana. Hindi nagpadaig si Tito Narding kahit nadurog ang puso niya sa katotohanan. Kumuha siya ng isang itak at hinabol si Tita Ivy palabas ng bahay. Nagtatakbo sila sa gitna ng kadiliman ng bukid habang nagsisigawan ng mga kapitbahay. Nakita ng marami kung paanong tumalon si Tita Ivy ng napakataas, lampas sa mga bakod at mga puno hanggang sa tuluyan na siyang mawala sa dilim ng kakahuyan sa dulo ng aming baryo. Hindi na siya naabutan ni Tito Narding. Umuwi ang tito ko na lupaypay ang balikat at umiiyak. Ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng masayang pamilya ay isa palang nilalang na nagdala ng panganib sa aming lahat. Nawala si Tita Ivy sa kadiliman. Iniwan ang aming baryo na puno ng trauma at mga katanungan. Papa Dudut, yung gabing yon na narinig namin ang kalabog sa bubungan at ang boses ni Tita Ivy na punong-puno ng galit. Yun na pala ang huling beses na naramdaman namin ang direktang pananakot niya. Kinabukasan nang sumikat na ang araw, nakita namin ang mga bakas ng kuko sa mga kahoy ng poste sa labas ng aming bahay at ang ilang mga pananim ni nanay ay parang dinaanan ng malakas na bagyo sa tindi ng pagkakagulo. Pagkatapos ng summer na yon ay hindi na muling nakita si Tita Ivy sa aming baryo. Maraming bali-balita ang kumalat. May mga nagsasabing lumipat na daw siya sa kabilang bayan. May mga nagsasabi namang bumalik na siya sa malayong probinsya nila kung saan ay walang nakakaalam sa tunay niyang pagkatao. Pero para sa pamilya namin, lalo na kay Tito Narding, ang summer na yon ang nag-iwan ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Si Tito Narding na dati ay napakasigla at laging nagbibiro ay naging tulala na lamang simula nang mawala si Tita Ivy. Nawalan siya ng ganang magtrabaho at madalas ko siyang makita na nakaupo lang sa may bintana. Nakatingin sa malayo na parang may hinihintay na hindi darating. Naging matandang binata siya, Papa Dudut. Marami ang sumubok na ipakilala siya sa ibang babae pero laging ang sagot niya ay ayaw na niya. Siguro ay dahil sa tindi ng pagmamahal niya kay Ivy noon. Hindi niya matanggap na ang babaeng binalak niyang pakasalan ay siya ring nilalang na muntik nang pumatay sa aming lahat. Hanggang sa tumanda siya, dala-dala niya ang sakit at trauma ng gabing yon.
Ngayon heto ako, 32 taong gulang na. Nagtatrabaho na ako bilang warehouse supervisor at may sarili na ring akong buhay. Pero sa tuwing sasapit ang gabi at nakakarinig ako ng huni ng mga kulisap o kaya ay kalusko sa labas ng bahay ko dito sa Cavite, bumabalik pa rin ang kaba sa dibdib ko. Napagtanto ko na ang mga aswang na pinag-uusapan natin ay hindi lang pala basta kwento para takutin ang mga bata. Sila ay totoong nasa tabi-tabi lang, nakikisalamuha sa atin. Nagsusuot ng mukha ng kabaitan at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para ipakita ang tunay nilang anyo. Kaya naman Papa Dudut, gusto ko rin pong mag-iwan ng payo para sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Sa panahon ngayon na puro teknolohiya at siyensya na ang ating pinapaniwalaan, ay huwag nating kakalimutan na may mga bagay pa rin sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na anong libro. Maging mapanuri tayo sa pagbibigay ng ating tiwala at huwag tayong basta-bastang magpapapasok ng mga tao sa ating buhay o sa ating tahanan nang hindi natin lubos na kilala ang kanilang pinagmulan. Ang kabaitan ay pwedeng isuot na parang damit, pero ang amoy ng lansa at ang tunay na kulay ng isang tao ay lalabas at lalabas din sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbibigay ng pagkakataon na may kwento ko ito. Kahit paano ay gumaan ang loob ko ngayong naibahagi ko na ang lihim na ito na matagal ko ring itinago. Sana ay manatiling maingat ang lahat. Lubos na gumagalang, Joey. Maraming salamat Joey sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan na talaga namang nagpatayo ng balahibo ng marami. Ang kwento ni Tito Narding ay isang malungkot na paalala na ang pag-ibig ay pwedeng maging mitya ng ating pagkawasa kung hindi tayo magiging maingat. Ang aswang sa kahit ng anyuman sila lumitaw ay laging naghahanap ng butas sa ating pagkatao para makapasok. Sa ating mga tagapakinig naway huwag nating ipagsawalang bahala ang mga babala ng ating mga ninuno. Ang mundo ay puno ng misteryo at ang pinakamabuting panlaban natin ay ang ating pananampalataya at ang talas ng ating pakiramdam. Joey, mag-ingat ka dyan sa Cavite at sa inyong lahat. Tandaan na hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po